Bakit ang Miyerkules Santo ay tinatawag nating banal? Bakit ang Miyerkules Santo ay tinatawag nating mahal? Alam po ninyo mga minamahal kong kapatid, sa kabila ng masasakit na ginawa ni Judas sa ating Panginoon, mas nanaig sa Panginoon ang kanyang pagmamahal, awa at habag kay Judas. Mga minamahal kong kapatid, araw-araw tayong pinipili ni Jesus. Ang tanong, araw-araw din po ba ninyong pinipili si Jesus laban sa kasalanan? Tanungin po ninyo ang inyong sarili. Alam po ninyo, ang Holy Week o ang Semana Santa, tinatawag din nating Linggo ng Konsensya. Pumapasok ang Diyos sa kaibuturan ng ating konsensya. Alam po ninyo, ang pagtatraidor ni Judas kay Jesus ay sinasabi na rin nating nangangahulugan na ang kasalanan, every time we choose to commit sin, yan din yung uri ng pagtataksil natin sa Panginoon. Sa mga panahong pinipili nating gumawa ng kasalanan, pinagtataksilan natin ang Diyos. Kaya nga ito ay mga araw ng konsensya. Nakukonsensya ka pa ba? Kaya nga sinasabi rin po mga minamahal kong kapatid, ang isa sa pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Jesus, hindi naman po yung pinako siya sa krus. Ang isa sa pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Jesus, yung pinagtaksilan siya ng taong pinagkakatiwalaan niya, na niloko siya ng taong minamahal niya. Biruin mo, hinalikan pa siya, yun pala, tinraidor na siya. Kaya mga minamahal kong kapatid, gaya ng introduction ko kanina, kung isa kayo sa nagtaksil sa kaibigan ninyo, humingi kayo ng tawad. Alam po ninyo maraming nasisirang pagkakaibigan dahil sa mga traidor na kaibigan. Dahil nasilaw ng pera, nasilaw ng posisyon. Mga minamahal kong kapatid, walang problemang mangarap, walang problemang kumita ng pera. But please, 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 huwag mong gagamitin ang posisyon mo, huwag mong gagamitin ang pera para sirain mo ang relasyon mo sa iyong pamilya, sa iyong kapwa. Amen? Kaya mga minamahal kong kapatid, sinasabi, too much love sa pera at kapangyarihan, it really corrupts. And corruption kills. Pumapatay ang korupsyon. Hindi lang sa pera yan, kundi sa yabang. At isa po sa katangian ni Judas, alam po ninyo, ipokrito si Judas. Biruin mo, nagtanong pa siya, Lord, ako ba yon? Alam naman nang siya nga yun. Ano ang sabi ni Jesus? Ikaw na ang nagsabi. Alam po ninyo mga minamahal kong kapatid, kahit saan tayo magtago sa mundong ito, kahit ibaon mo pa ang sarili mo sa kailaliman ng mundo, alam ng Diyos kung ano yung pagkakamaling nagawa natin. But, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, hanggat may oras, aminin mo. Kasi hindi naman kita huhusgahan. Ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, patuloy tayong lumapit sa sakramento ng awa. Aminin, pagsisihan, at baguhin ang ating buhay. Amen? Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong Holy Week, babalikan natin. Kamusta kaya yung relasyon natin sa isa't isa? Sa bahay ninyo, sa trabaho ninyo, sa ministry ninyo, baka may nasaktan tayo. The way we speak, kung paano tayo makitungo sa ating kapwa trabahador, sa ating kapwa lingkod, baka dinaig na natin ng Santo Papa. Mga minamahal kong kapatid, yung sinasabing yung pang-aabuso sa kapangyarihan, it really destroys. No? So please, no? Babalikan natin lahat yan. Kumusta ang relasyon natin
hindi lang sa Diyos, kundi sa bawat isa. Baka mamaya yung asawa mo, tinraidor mo, nakikabit ka, tigilan mo na yan. Baka binibigyan ka ng sweldo, yung pera, ginagamit mo sa scatter, sa sugal, sa masamang bisyo, itigil mo na yan. Baka mamaya pinagkatiwalaan ka ng kaibigan mo, chinismis mo, tahiin mo na yung bibig mo. Huwag kang chismosa, huwag kang chismoso. Baka yung may nakita ka lang, hinusgahan mo na agad. So mga minamahal kong kapatid, simple act of sin can really destroy the society. Therefore, piliin lagi natin si Jesus, dapat si Jesus at tanging si Jesus. Amen? Huwag nating hayaan na manaig ang kadiliman sa ating buhay. Amen? Tandaan, hindi natapos sa Kalbaryo, nagkaroon ng kaliwanagan sa Pasko ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat.